Okay, mga kababayan, magandang hapon, gabi o umaga, saan man kayo naroroon. Kakaano pa, eh, 'no? Siga ba? Yan, saan man kayo sa mundo. Ako po si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong kaibigan sa radyo at ngayon sa YouTube na laging handang magsabi ng katotohanan na parang kape. Mainit, mapait, pero nakakagising. Ngayon sa ating special na episode na Walk with Lan, tatalakayin natin ang isang paksa na parang luma ng tsinelas pero laging bumabalik. Babaksak ang presidente na adik, no? Walang diploma, sabi ni Marcos Sr. ha. Oo mga kawok, ito'y hindi basta-bastang chismis sa kanto. Ito'y batay sa mga dokumento, pahayag at mga kontrobersiya na matagal nang umiikot. Pero bago tayo sumusob, shout out muna sa ating mga manonood sa Pilipinas. Kayo ang tunay na bayani ng bayan sa United States, mga OFW na nagpapakahirap para sa pamilya. Sa Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Salamat sa inyong suporta ha. Kayo ang dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban para sa katotohanan. At sa ating kabataan, mga yuta, kayo ang susunod na henerasyon. Huwag kayong magpapauto. Mag-subscribe na kayo sa channel, i-hit ang bell para sa notifications at sumali sa membership para sa eksklusibong content. Sama-sama tayong #laban para sa katotohanan. Mga kawok, simulan natin sa pinagmulan. Isang video clip na kumakalat kung saan parang sinasabi ni Ferdinand Marcos Sr. na kung wala kang diploma, paano ka mag-iisip ng solusyon sa problema ng bansa? At kung addict ka pa, pero hoy mga kababayan ito'y altered video no. Ayon sa fact check ng AFP, ang original na pahayag ni Marcos Sr. Sa isang commencement speech noong 1970s ay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. May advantage kang magloka no, pero kung wala kang degree, paano mo iisipin ang solusyon sa problema ng bansa? Ito'y binago para siraan ng kanyang anak no, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Witty ba? Parang pelikulang Pinoy na may plot twist, pero ang twist peke pala. Ito'y bahagi ng disinformation campaign, lalo na sa panahon ng eleksyon. Pero bakit ka ito kumakalat? Dahil ang katotohanan tungkol sa edukasyon ni BBM ay may butas na parang kalsada sa probinsya. Ngayon, pag-uusapan natin ang edukasyon. Si Marcos Jr. ay nag-claim na may degree siya sa Oxford University, Bachelor of Arts in Philosophy, Politics, and Economics. Pero mga kawok, sabi ng Oxford mismo, he did not complete his degree but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Special diploma, parang participation trophy sa paligsahan. No? Ayon sa The Guardian at Bloomberg, ito'y hindi tunay na degree at paulit-ulit na inihayag ito ng universidad. Kahit si Marcos Sr. ay alam ito, no? Ayon sa mga dokumento sa ABS-CBN at nag-live pa raw tungkol dito, ha? Para sa ating mga OFW sa UAE o Germany na nagpapakahirap mag-aral para sa diploma, ito'y nakaka-insulto, ha? At sa kabataan, paano magiging modelo ang isang leader na may questionable na credentials, no? Kung walang diploma, paano ba talaga mag-isip ng solusyon sa inflation, traffic at korupsyon, ha? Shout out sa mga manonood sa Japan at Hong Kong. Kayo na may maayos na edukasyon, system, ano sa tingin ninyo? Mag-comment down below at subscribe para sa higit pang diskusyon. Susunod ang mainit na issue, ang aligasyon na adik si Marcos Jr. Nagsimula ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tinawag siyang drug addict no, sa isang rally noong 2024. Sumagot si BBM, I think it's the fentanyl, isang witty job sa gamot na ginagamit ni Duterte. Pero may deepfake video na kumalat kung saan parang nag-snort siya ng cocaine. Pero sabi ng gobyerno, fabricated ito at gawa raw sa Hong Kong, si Harry Roque at Vic Rodriguez ay nananawagan ng hair follicle drug test. Pero tinanggihan ito ni Marcos. Factual ba ito? Ito ay aligasyon pa rin Walang ebidensya sa korte pero ang drug war na ipinagpapatuloy niya ay nagresulta sa libo-libong patay ayon sa Human Rights Watch. Okay, para sa ating mga kabataan, ito'y babala. Huwag na magpauto sa fake news pero suriin ang katotohanan.
Shout out sa Australia mga kaibigan at UK. Kayo ay na may strict drug laws ha. Ano ang payo nyo? Sumali sa membership para sa mas malalim na analysis. Ngayon, ang mas malalim, ang presidensya ni Marcos Jr. ay may criticisms tulad ng patuloy na drug war, corruption, scandals at dynastic politics. May ballooning debt, high crimes at weak economy sa ilang aspeto ayon sa mga grupo. Pero may defenses din, strong foreign policy sa US at West, at economic growth sa ilang sectors. Konting satire, parang pamilyang Pinoy. May away-away pero ang bayan ang nagdurusa. Para sa mga OFW sa Italy at Canada, kayo ang apektado ng remittances. Ano ang epekto nito? No? Kung totoo ang babala ni Marcos Sr. kahit altered, babaksak ba talaga? Engaging ba? Mag-like at share na mga kaibigan. Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE at Italy. Kayo ang tunay na boses ng bayan. Sa mga youth at OFWs, kayo ang pag-asa. Huwag magsawang magtanong, mag-subscribe na, sumali sa YouTube membership para sa exclusive perks at maging bahagi ng #WalkWithLand community. Kaya mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Yan. Pero tayo, sama-sama, ititindig natin ito. Salamat sa panahon. Hanggang sa susunod na episode. #laban para sa katotohanan. #walkwithland. Mabuhay ang Pilipinas.